si Banat Boy. Ako si Banat Boy. Ang inyong Banat Boy. Mandirigma. Alam niyo mga boss natin, this is also a matter of national security already. Seryoso ka pa? Guys paki-clip yung hamon natin, pakipasa sa kanya. Boss Malowin. It involves the security of the nation. Hindi pwedeng mga boss natin, this should not be taken lightly. Sige, invest ka pa dyan. Happy siya mag-invest din sa pinagsasabi niya Going to this point also, kaso lang bakit pinanalo pa din nila kahit alam nilang adik, tapos pinadrino pa sa war on drugs? Si nonsense Ay, ikaw nonsense, bobo ka na rin Dati bobo ka lang, ngayon bobo ka na Bobo. Sino ba binoto mo? Samantalang nung si Kabayo nun, ligaw na ligaw kayo Asang-asa sila No? DDS na tinga ni Kabayo talaga no? Gaslighting na kupal Nasabi din kanina ni Attorney Falsis kanina, yung ginawa ni Aimee goes against the Filipino values. If Aimee can do this to her own blood, how much more to other people? Correct. Problema natin. It's our problem already. It's a huge problem for us. Oo. Isang malaking problem dyan yung values nga, tama. Di ba, Ma'am Royalty, MST, shout out, Manang LQB! Kasi hindi nga naman talaga, parang, yung mga tao, pati si Atty. Claire Castro, sinasabi niya hindi alam ng Pangulo yan, hindi alam ng Pangulo yan. Well, now I understand. Dito sa revelation ni Aimee Marcos, hindi mo talaga malalaman yung mga bagay-bagay na yan. Yun ba? Invest na invest Kaya alam mo, kupal kayong dalawa ni Magalong Pares kayong tanga. Isang claim ng claim na magaling na investigador. Ito, isang claim ng claim, gusto makipagdebate. Tae naman, talo-talo. One lang nangyari sa AA video, puncher hole, Gutesa, Makana, Saldi. Wala, puro tae-tae. Isa pa yung si Makanas. Pucha, pinaiiyak lang natin dati yun dito. Kapag adik ka. Kinonfirm niya na. Ngayon na ipag-intindihan niya raw kung bakit hindi raw laging alam ni PBBM yung ginagawa niya according to Attorney Claire dahil napagtanto niya na adik nga daw si PBBM. Mga OFWs, nagda-drug test din, di ba? Hindi naman Sinungaling. Walang drug test dito, tanga. Hindi kami nire-require. Paano pahiya ka na naman? Galing-galingan ka kasi. Then do it. Unahan let's mo. Let's do the drug test. Tapos itong usapan na to. Oy, ano daw? Let's do a drug test daw. Yan daw. Sige. Magpa-drug test ka. Unahan mo. Unahan mo. Pakita mo hindi ka adik. Mukha kang adik Mukha kang tay-taying adik. Mukha ka talagang adik, gago. Di ka pa mukhang abogado. Ma'am, ikaw ba? Ma'am, WhatsApp TV. Nagpapadrug test ka ba? Pagka magbibisa ka, may kasama na bang drug test yun? Simple lang. Ako mga kapatid natin. Pagkapatid ko na nag-akusa sa akin in public, it's a different ballgame. Wala na?
Ibig sabihin, hindi ka na magpapaka-abogado? Kunyari merong isa sa TV, inakusahan si ganto, magkapatid. Wala na, maniwala ka na doon sa kapatid. Sabi nung kapatid eh. Paano yun, may kapatid? Oh, kinabit yung jowa. Tas yung kapatid. Para pala binintangan niya yung kapatid niya. Wala na, hindi ka na mag-iimbestiga. Confirm. Kasi kapatid yun eh. Ang galaw. Hayop ang putya. TV test sa amin nun. No. Ko yan. Yes sir, it's scary to know I miss real character. O yan. Hindi lang kung sino-sinong DDS yan. And that is very damning. That is drunk. Alam mo, eto isang punto rito dyan, no? Una, guys, si PBBM 59 na that time, nung 2016, na kung saan sinabi ni Amy na nalungkot daw si Senator Amy, kaya daw nagganon. Nalungkot daw si PBBM dahil natalo dun sa nadaya. Kaya daw nag-drugs. 59 years old. Sila mag-asawa. Punta pag 59 years old ka na, sagwatig na nun ah. Tapos senator ka nun ah. Noong 2016, senator si PBBM noon. Tapos yung term niya. Tapos, tumakbo siya ng vice presidente after niya mag-senator. Tapos, nalungkot daw dahil nadaya eh. Nag-drugs. Yung senator na 59 years old, na nag-drugs sila mag-asawa. Alam nyo, kung talagang kung talagang totoo na 30 years na nagdodroga si PBBM, kung 30 years na nagdodrug si PBBM, hindi na ganyan itsura ni PBBM. Hindi ganyan. May mga kilala ako na na nagdodroga, very brilliant. Very brilliant nung panahon niya. Pagdating niya ng 50, kilala ko siya, bata pa kami noon, nakikita ko siya, talagang kasi matangkad pang tao yun, laking tao, 6'3", no? Tapos, Major Topa. Si Major Tupas! Mayaman pa. O siya, napabalita na nagko-cocaine na taga sa amin. Tapos mataas na tao. Tapos marami nga umiidolo ron, makisig pa eh. No? Kapanahunan niya siguro nung mga 30-40 nagdodroga eh. Tapos Inglesero kasi pumupunta-punta rin ng US. No, pagka nagbibigay pa ng mga chocolate tsaka yung mga alak na bigatin. Tapos nung siya, nung siguro sa US natuto magdroga, pagpunta ng Pilipinas nagko-cocaine pa rin. Pagdating niya ng edad na siguro mga 50, nung gano'n ng 50, tapos parang may tama sa utak eh. Kasi ganyan ng ganyan, no? Kahit bagong gising na normal, gaganon ka. Sabi, kahit kausap eh. Alam mo, tapos sabi niya, gusto ko namang kausapin ka ng okay eh. Gusto ko kayong kausapin ng okay ako. Pero naging mannerism niya na talaga yung paggan. Tapos talagang pagka tumayo, yung hindi naman siya ganun dati. Magalaw, no? Yung magalaw-gaw na mata, yung pero matanda, akala mo nga tutumba minsan sa sobrang likot eh. Ganun. Yun yung niya, yun na yung datingan niya. Ganun na siya lagi. Yun, hindi ko naman nakikita kay PBBM yun eh. Ito, bata pa lang daw siya, nag-iimbestiga na siya.
Puro Addiction. yabang. Illegal drug addiction. Hindi na simpleng inuuto ka lang nito. Kasi the person who's talking is actually presenting it as personal knowledge. And she is in the position to actually have personal knowledge. Gagong abogado to. Sana inalam mo muna. Bago ka nagsabi ng ganyan, bago mo bigyan ng bigat yung sinabi ni Senator Amy, tanga. Sana tinanong mo kailan ba yan, Senator Amy? College ba siya niyan? Baka mamaya naglalaro ka lang sa salita dyan. Na, syempre, hindi mo binigyan ng dates. Nung pala, bata pa pala si PBBM nun. Nakita ko nagda-drugs. Yung pala, na-i-chismis lang. Laro sa salita lang pala. Isa rin kasing problema itong si Attorney Claire Castro, yung sinabi niya na hindi natutulog si PBBM sa kakakausap dun sa yumaon niyang tatay. Yun po, nag-invest na ron. Gusto mo yan? Happy ka dyan? Ang nawalan na ng saysay ito si Kabayo. Ikaw yung dating idol ni Boss Science and Facts, wala na. Hindi ka na idol ni Boss Malowin. Wala, ganun talaga Boss Malowin. Na si Amy nagdodroga daw nung kabataan. Yun nga pinakita ko nga kanina dito yun. Si Apo Lakay mismo yung nagsabi na I think we has, mukhang lulong siya sa droga. Di ba? Yung akusasyon ni Digong na drug addict si PBBM, mapapalampas ko yun. Si Digong naman, syempre hindi niya naman kasama lagi yan. Hindi niya naman kilala ng todo si PBBM. Alam mo, maniniwala sana kami sa iyo kung hindi namin alam na matagal na sila magkagalit Dati mahal na mahal yung maintindihan namin sana na naniniwala ka kay Amy kung hindi namin alam na magkaaway sila matagal na. Kung alam nyo, napaka-effective sana parang si Senator Amy, makikita mo lagi sila magkasama ni PBBM. Tapos nakikita mo pinupunasan pa ni Senator Amy ganon. Binibigyan pa, ito yung jacket mo, ading. Ito yung jacket mo, ading mapapa. Kasi hahamugan ka sa likod. 'Di ba? Parang si Madam Irene. Pag si Madam Irene yung nagsalita, hindi, pero ine-expect ko sana si Madam Irene, si Ma'am Irene, si Gob Matthew, si Borgie. Si Borgie, kahit wag na. Oy, Borgie, shoutout. Sino pa? Yun lang. Kahit magsalita lang si Ma'am Irene, sino pa ba? Yun nga, si Matthew. Biruin nyo kasi nakakaawa din Nakita nyo ba kung gaano yun ba? Si Ma'am Irene, sobrang lambing kay PBBM. Sobrang maalalahanin. Sa kuya niya. Diba? Minsan nakita niya pinupunasan pa Nakita niya inaabot. Pagka-addict ba yung kapatid mo? Minsan mahihiya kang ganunin di ba? Pero itong ate, it's different. Hindi nga sila magkasama, matagal na. Tanga ka ba? Si PBBM ngayon, 68 na. Ba't nagkaroon siya ng asawa, let's say 30. 38 years na silang hindi magkasama, tanga. Bobo. Boss Raha. Attorney, ang inaabangan ko yung magiging reaction ni Auntie Claire at kung paano niya pagtatanggol yung nagpapasal sa kanya. Pupuntahan natin niya mamaya. Huwag kayong mag-alala. I got you, fam.
Yan yung idol ni Ma'am Maya in UK dati. Oh. Drug test. Aakusahan ako. Idol din ni DJ Byron to dati. Boss Ans Tubera. Ng isang mahal ko sa buhay. Boss na Mythical adik ako, Ambient. I will gladly prove him or her wrong. Hindi. Ako pagka pinagano, wala. Babayaan ko lang. Sinabi ng kapatid ko, "Oy, kuya." Oh. Di mo binabayaran yung utang mo sa akin. Ako, session lang yan. Di ko, pabayaan ko na yan. Demonyo yung attitude, no? Oh. Di ba? Drug test. Now is the time talaga na dapat magpa-drug test siya. Ate mo na yung nagsabi, Wala kang I don't expect this. This is more than political. Panira na yung pamilya. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Totoo ba yan, Brad? Ano ba sabi ni PBBM dito? Tingnan nga natin. Dahil may tatay pa daw sila, ano ulit. Ulit ng konti. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. So responsibilidad niya raw siya. Ano sabi ni PBBM dito? Ba't hindi ikaw yung nag-speech nito? Ano sabi ni PBBM? We do find ourselves at the end of an era. And as one chapter closes, another one opens. And I find myself facing the awesome responsibility of trying to fill my father's shoes. I can only tell you... My father's shoes? Siya yung nag-feel. Ikaw ba? Parang mali claim mo Babalu. At the risk of some presumption that as the head of the Marcos family... As the head of the Marcos family, sakit! Bata pa lang si PBBM. He filled his father's shoes. Sakit. Grabe sakit nun, Aimee. Bobo ka kasi. Personal and political and professional. Pati personal, pati political, pati professional. No. We shall always continue to stand for what he stood for. We will always stand for stability, development, justice, and unity and nationalism. You are all with me in this, and I bid you pray for my success. Thank you. We do find... Palakpakan. Oo, Boss Raya, matalino talaga. Ano sabi ni Ma'am Leonel de la Cruz? Sorry, si BBM ang naglaglag sa Marcos family. O, jaketa na natin to. Pag ganyan, jajaketan nyo kagad. Sabi ko naman sa inyo Pagka medyo maganda yung comment na mga ganon, jaketan nyo. Tas murahin. Dad, noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Diba? Tamo yung baliw na mga INC. Batid ko na nagda-drug siya. Sino ba yung sinasabi na nagda-drug? Si PBBM. Ano sabi nila? Wow! Nagda-drugs yung presidente natin! Woo! Ganon? Sabi ni Ma'am Rose, "Hi po, ako po ay medical field dito sa Abu Dhabi." Oy, neighbor, hindi po pwede
magdroga kapag isa na lang ang kidney na lang. Yun nga, dapat nga i-confirm natin yan eh. Yung balitang yan. Nakita ko kanina medyo late yung binigay ni Ma'am Virgie 2019 eh. At saka huwag niyo sabihin ha, na normal lang na ang kapatid, pagbintangan, yung kapatid na nagda-drugs. Baka mag-logic na naman yung mga tao dyan na hindi naman ano yan eh, hindi naman under oath yan, ganyan-ganyan. Tapos logic, siyempre kalaban yan. Ito ang logic sa inyo. Ang dami-dami naman pwedeng pag-awayan. Ang dami-dami naman kasiraan na pwedeng ibato ng kanyang kapatid sa kanya. Tanga din to eh, no? Pwede kaya natin piliin? Ano sabi ni Bibi? Oy, wait lang ha, pwede ba wag na yung drugs ang itira mo sa akin? Kasi baka ang dami naman pwede mong pagpilian ng tira sa akin eh. Please lang, wag ng drugs. Okay lang ba? Bobo talaga to si Libay. Parang yung suntukan. Oy, walang tamaan dito sa mukha ah. Dito lang ah. Kasi bukas may meeting kami. Pag may black eye ako, pangit tignan eh. Suntukan lang ha. Sa katawan lang, wala sa mukha. Ha? Medyo kasi. Oy, wait lang. Ito yung mga kalaban mo sa Counter-Strike na mga tanga eh. Oy, lang ha. Oy, Brad. Hindi ako nakabili ng barel. Pistol lang, pistol. Boss Emperor J, shoutout. Oy, Ma'am Army Bakit Bueno. yung pagda-drugs pa? Boss Army, IBB and all. Central Army addict nung dalaga siya. Problem child, correct. Bakit yung pagda-drugs pa? Alam naman natin mga kabatis natin na yung pagda-drugs na yan, it's really damning. Nakakahiya ng sobra yan. Mabansakan kang addict. Matag. Oh, kaya nga ikaw magpa-drug test ka, Brad. Magpa-drug test ka. Diyan mukha kang addict eh. Kami na dito nagsasabi, nagpa-press one na ako kanina. Sabi nila dito, mukha ka talagang addict. 100%. Dito sa live viewers natin, diyan sa baba, yung mga tropa peeps. Sabi nila, mukha ka talagang addict. Ngayon, ang hiling namin, magpa-drug test ka, Brad. Puchat, alam mo yung mga addict, nagda-dry yung hair. Tapos, makes a lot of nonsense. Tapos, lumalaki daw yung bunganga. Hindi, ewan ko sabi ni DJ Byron pagka nag-a-addict daw, lumalaki bunganga. Yung halos makain yung mic. Oo nga, naka 103k views na si Kupal. For the first time, after true long months. Totoo naman po. Talaga na hindi normal pagbintangan mo ang kapatid mo na nagdodroga. Si Aimee lang po ang gumawa nun. Ano po ang point niya? Hindi ko nga rin alam Boss Neil Hindi ko alam Ang point niya, kailangan natin bigyan talaga ng pansin to. Dahil bintang to ng isang kapatid na magkasama na sila habang buhay. Magbigay ka ng dyan. Sige nga. Tanungin kita. Ilang taong ka pa lang Malamang kasing edad ko to si Kabayo Tapos si Senator Aimee medyo matanda na, senior citizen. Magna 93 na yata yan Si PBBM 68. Eto si Libayan pagpalagay mo ng mga 49. Si Libayan, tanong ko sa'yo, syempre yung kapatid mo, according to you, parang nakasama mo na habang buhay. Kailan huling inom ng kapatid mo? Kailan huling uminom kapatid mo?
O, kailan huling nag-drugs yung kapatid mo? O, tapos magpa-drug test ka na rin. Ilocano Jai Polan. Yakid de. Shout out. Yung bahay nyo na may adik, sobrang nakakahiya yan dito sa Pilipinas. Ano ba kala mo? Talagang pinanindigan mo na magkakasama sila sa bahay? Hindi ko alam pinaglalaban na kayo ba? Hindi nga, ewan ko, ako lang ba nakakaisip na sa tingin natin, ako lang ba nakakaisip na sa tingin ko may separate na bahay si PBBM tsaka parang feeling ko ini-insist niya eh na magkasama talaga sila sa bahay habang buhay. Parang ganun ang dating eh. Parang habang buhay. Ewan ko. Kakaedad ba, Ma'am Pauline Joy? And frankly speaking nga, yung sinasabi nila dito, obvious na obvious naman, sangiwi pa lang. Alam mo, mukha ka daw homeless oh. Sabi ni Boss Vance, mukha ka daw homeless na nag-a-addict. Wala na. Tingnan mo yung itsura mo dyan, oh. Addict na addict. Asan na yung natin? Puntahan ko nga yung snippets. Kasi grabe. $13.90. Ba't ganun ayaw? Oh, sige. I told you, I studied this. Bata pa lang ako. Grade. Bata pa lang, nagdodroga na daw siya. Ano? Sorry. Grade 6, I started until I was in high school. Grade 6. Tanginan, sinungaling nga po siya. Grade 6, kayo ba sa grade 6, aware na kayo sa drugs, ganon? Tangina aga. Alam nyo, hindi ko alam correct me if I'm wrong guys pag grade 6 ka, medyo ka pa niyan eh. Hindi, sa bagay, baka kung saan kasi school mo. Grade 6, may awareness sa droga. Hayop to eh. Ako naging aware na lang ako sa ganyan-ganyan nung mga high school na eh. Pero ang aga ko ng chicks pagdating sa chicks, nanggi-grade 6. Akyat sa mangga pa lang ang iniisip ko. Kaya nga eh. Eto, grade 5 pa lang, grade 6 daw eh. Droga na yun. Ang walang yan talaga yung idol ni DJ Hayop, lahat ng kasinungalingan, sasabihin yata talaga nito. Grand slam sa pagsisinungaling to. Alam naman natin mga kabatas natin na yung pagdadrugs na yan, it's really damning. Nakakahiya. Mabansakan kang addict. Matag. Yung bahay nyo na may addict. Sobrang nakakahiya yan dito sa Pilipinas. Totoo ba? Paano kung batsagang kong addict si Alam mo ba si Magalong addict? Addict sa pag-epal. Addict sa media mileage. Addict. Nakakaya na yon. And frankly speaking nga, yung sinasabi nila dito, obvious na obvious naman, sangiwi pa lang. Ito. I told you, I studied
Sa ngiwi pa lang daw. Pati ngayon nakikingiwi na. Alam niya. Naloko na ang Pilipinas. Kung ganito yung abogado sa Pilipinas, nakakahiya. I studied this. Bata pa lang ako. Bata pa lang siya na pag-aralan na Bata niya. pa lang ako. Grade 5, grade 6. Grade 5, grade 6. Tingnan ko nga, guys, but sa tingin nyo ba mayroon ng mga mga books na pwede magturo sa grade 5, grade 6 about sa droga? Na grade 5, grade 6? O yung mga drawing competition pa lang ang mga pinagkakaabalaan ko niyan eh. Pag-aaral ng paggigitara, pag-aaral ng drum and lyre. Makasali, napakababaw pa eh. Na sana makapag-soft drinks ako mamaya. Sana fried chicken, sausawan, ketchup, ang ulam ng tanghalian, gutom na ako. Nakikipagsuntukan sa mga kasama ko dun sa school bus. Pucha, pero about droga? Sinungaling to? Ang awareness sa droga siguro naman mga second year high school. First year high school pwede pa siguro pero grade 5, grade 6? Pucha, what kind of environment you are in, my friend? Baka totoo yung sinasabi ni Joey. Na dyan sa Baguio puno ng droga. Kultura daw dyan sanay sa droga. God damn it, man. Grade 5 hanggang grade 6, 11 years old. Yung anak ko nga rito, 15 years old na eh. Hindi niya alam yung droga-droga eh. Pero may idea siya. Pero yung adik maging epal, ayan ha. O, sige, adik si Magalong maging epal. Nakakahiya, nabansag ang adik si Magalong. Oh. Ay, may effect din daw, sabi ni Boss Dadada. Oh. May effect din sa hair loss ang droga. Adik din ba si Magalong? Well, first of all, with that logic of Libayan, all I can say is that you don't have to become an addict to yourself to know that doing illegal drug is bad for you. So I don't get his logic. Patay ka, in English ka na in science and facts. Oh. Aga mamulat ni Libayan sa droga, no? Grade 5 ka lang, oh. Abalang-abala ka na, oh. Sa pag ng droga, no? Very good. Very, very good ka naman pala. Started until I was in high school. Nung high school, pinalitan na SWADA na. Students Working Against Drug Abuse. Meron na pala. May mga organization na. SWADA, ganun.